Imagine ninyo, lumabas ka sa bahay mo na ang temperatura ay hindi tumataas sa freezing kahit na summer. At sa winter naman ay nakakapanginig butong negative 30 degrees Fahrenheit o mas mababa pa. Ganyan ang kadalasang nararanasan ng mga hayop sa pinakamalamig na habitat sa mundo, ang tinatawag na Arctic Tundra. Ano-anong mga halaman at mga hayop ang nabubuhay sa world's harshest environment? Talakayin natin. Ano ba ang Arctic Tundra? Ito ay ang vast, cold treeless region na sumasakop ng Northern America, Europe, at Asia katulad ng Alaska, Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, and Russia. Ang parte ng mundo na may most extreme weather condition kung pag-uusapan ang lamig ng panahon. Mahabang winter at maikling cool summer kahit pa sumisikat ang araw sa buong 24 oras tuwing tag-araw. Dahil na rin ito sa tinatawag na permafrost o yung layer of frozen ground. Ito ang isa sa pinakamalaking ambag ng Arctic Tundra sa mundo. Ang permafrost kasi at ang malawak na vegetation ay nagsisilbing isang napakalaking carbon sink. Crucial sa pagbabalanse ng quality ng hangin sa mundo para sa mga namumuhay dito. Ngunit sa kabila ng napaka-challenging na kalagayang ito, may mga halaman at hayop na ang Arctic Tundra pa rin ang tinuturing na tahanan. Sa kabila ng climate sa Arctic Tundra at hindi rin nutrient-rich ang soil nito, may mga halamang nabubuhay dito. Idinisenyong nakaka-adjust sa lamig at sa minsanang tubig sa malamaliit na lawang naipon mula sa natutunaw na permafrost. Ayon sa mga pag-aaral, may 1,700 species of plants that thrive sa Arctic Tundra. Kabilang na dito ang mga mosses, lichens, grasses, and dwarf shrubs. Researchers have found out na ang mga halamang ito ay may shallow root system, waxy or hairy leaves, tumutubo sa low-lying clumps at may abilidad na makapag-photosynthesize kahit na mababa ang temperatura at light intensity. Natuklasan din ang asexual reproduction at mabilis ang pamumulaklak when summer begins. Ito ang pamamaraang parte na ng kanilang pagkalikha. Sa mga hayop naman, andyan ang mga Arctic fox na may makapal na fur coat. Nagka-camouflage din sila as their coat changes color with the season. Ang mga caribou o yung kadalasang tinatawag na reindeers ay nagmamigrate to long distance para sa pagkain at nakakaabot ng 3,000 miles kada taon para lang mabuhay. Nagre-rely ang mga polar bear sa sea ice para makahunt ng seals para sa pagkain. Sila pa rin ang top predator sa Arctic Tundra. Ang mga lemmings naman o yung mga small rodents, sa kaliitan at dami nila kumpara sa ibang animals, ay parang nagsisilbing pagkain ng mas malalaking hayop. Sila yung main prey ng mga predator sa tundra. Keen eyesight at silent flight naman ang armas ng mga snowy owls para maging effective hunters sa malawak na landscape ng tundra. At sa pangkalahatan, host ang tundra bilang breeding grounds ng mga migratory birds na nakahanap ng pangingitlugan at lugar na mapangangalagaan ang kanilang mga sisiyo. Ang ilan dito ay ang mga geese, swans at sandpipers. Higit sa lahat, pinamumuhayan din ang Arctic Tundra ng mga tao. Ang mga indigenous peoples tulad ng Inuit at Sami ay libo-libong taon nang naninirahan sa Arctic Tundra at resources for survival nila ang mga nabubuhay sa malamig na landscape na ito, mapahalaman man or hayop. Kumpleto, balanse at perpekto ang mga gawa ng dakilang manlalalang. Hindi dahil sa aksidente kung bakit mayroong lugar sa mundong tinatawag na tundra, o di kaya'y dahil sa adaptability kung paano nabubuhay ang mga nilalang dito. Sadya silang ginawa dahil sa kanilang layon. Hayag na ang mabuting tulong ng Arctic Tundra sa pagpapanatili ng balanse ng klima sa mundo.
sa pamamagitan rin ng mga halaman at mga hayop na namumuhay sa lugar na ito, na ipakita ang lawak ngunit malayuning pamamaraan ng pamumuhay ng kanyang Wonders of Creations.